Yo! Kamusta kayong lahat? Sir Lupet here at sa video na to gagawa tayo ng claw machine pero this time ang gamit natin ay large motor. Simulan na natin. So yung mga materials na kailangan dito, yung mga Lego pieces ay pinicturean ko and ipopost ko dyan sa comment section. So check nyo na lang. So una kuha kayo ng large motor. Tapos kuha kayo ng 9 module na axle. Lagyan na agad dito. Yan. Yan. Then, ang susunod, kuha kayo ng axle na I guess 6 module ito. Ilagay nyo dito sa part na to ng large motor. Diyan. Yan. So, pag nalagay nyo na, sundan nyo ng 1 module na bushing. Magkabila. Katulad nito. Following that, kuha kayo nitong L-shape na 3x5 na angular beam. Pag ganito po ang paglalagay. Let's say ito yon. Pasok nyo sa pangalawang butas. Tapos ito, dyan. Yan po. Then, do the same sa kabila. Tapos, lagyan nyo na ng yellow na 1/2 module bushing. Parang stopper lang naman to para di lumabas yung angular beam. Next, lagyan nyo ng eto, matagal-tagal na natin hindi nagagamit to, yung black na 2 module connector peg dito sa part na to. Yan, check nyo na lang sa picture. So, from yellow, 1, 2, tapos dito. Yan. Ganon din sa kabila. Okay? Dito. Tapos dito. And then, kuha kayo ng O-frame. Ikabit nyo lang sa ganitong paraan. Yung axle ng ating, or yung parang shaft ng ating large motor, pasok nyo lang dito sa gitnang butas. Then, following that, yung itim na peg, ito, dito naman siya papasok. Yan. So, they fit well together. So, lagyan nyo lang. Yan. Then, do the same. Kuha ka ng O-frame dito naman sa kabila. Yan. So, ganito yung maging itsura niyan. Next, kuha ka ng beige na bevel gear. Lagay mo dito. Make sure na hindi baliktad yung pagkakalagay para kumaagat yung ngipin ng bevel gear. Do the same sa kabila. Yan. Then, following that, kuha ka ng 9 module ulit na axle. Ipapasok mo siya, galing ka dito sa taas. Yan. Then, sundan mo na agad ng 1 module na bushing. Ito yung isa sa mga challenging na ginagawa natin. Then, following that is, kuha kayo nitong medium size na double bevel gear. Kabit nyo lang siyang pag ganito. Yan, sanay na kayo dyan, alam ko. Tapos, push nyo lang to pababa. Then, pwede nyo nang buuin yung right claw ng ating claw machine. So, kuha kayo ng double angular beam. Ito. Lagyan nyo lang siya dito. Sa taas, and then isa sa baba. Yan. Now, dito papasok yung medyo tricky part kasi kailangan yung pagkakabit nyo nitong gear na to, may pagka-trial and error to kasi pag hindi nyo na ilagay ito ng tama, hindi magiging symmetrical yung claw natin sa kabila. So, again, lagyan natin ng axle dito sa taas, followed by the 1 module bushing. Ito na siya. Nakalagay na. Now, dito, as you can see, pakitaan ko kayo ng sample. No? Mangyayari niyan, pag diniretso ko siyang nilagay, and then nilagyan ko nito,
at some point, hindi symmetrical ang magiging claw. Yan. Nakakatawang tignan, di ba? So, gagawin mo yan, pwede mo siyang iikot na ganito. But still, pag inikot mo, nilipot mo ng pwesto, ganoon pa rin. Hindi siya symmetrical. So, anong problema dyan? Kasi dito mismo sa gear. So, bago yon, check nyo muna kung tama ba yung alignment. So, ang pwede nyong gamiting basis dyan is ito. Yung cross. Tapos may cross din yung kabila. So, dapat magkamukha sila. So, yun lang naman ang gagawin ko dito. So, i-adjust nyo lang yan. So, hugutin nyo ng konti. Tapos, pag natanggal na yung medium size na bevel gear, so, pwede nyo ilipat yung ngipin. Tapos, isasabay nyo lang yung axle. Yan. So, kapag satisfied na kayo dun sa result, yun. Okay na yun. So, medyo hindi ko muna kayo kakausapin para makapag-focus ako dito. So, time consuming talaga tong part na to kasi kailangan maging magkamukha yung dalawang yan. So, hanggat hindi sila nagiging magkamukha, so, kailangan mo pang ilipat ulit. Yun. I guess kailangan ko pa siyang iikot ng ano. Yun yung medyo masakit dito pagka nalaglag yung bevel gear, babalik ka talaga sa una. Yun yung challenging part ng paggawa nito. Ayan. So, I hope ito na yon. Madali lang din naman hanapin yung alignment nito. Yan. So, somewhat, somehow, yan, medyo, na siya. As you can see, pareho na. And ganun lang din, kasi yung pagkatapos nito, framing na lang. So, kuha ka ng 15 module na beam, tapos lagyan mo ng 4 na connector peg with bushing yung kulay pula. Saan ilalagay yan, sir? Dito. Yan, sa harap. Tapos, push mo lang. Yan, nasa harap siya. So, para mas tumibay, lagyan mo pa ng isa. Tatago siya dapat doon sa O-frame na dalawa. Tulad nito. Ito yung isa, nakakonect sa O-frame. Ito yung isa, nakakonect sa O-frame. Tapos, repeat lang. Dito naman sa bandang taas. Yan. Tapos, lagay lang. Again, dapat ang tatamaan niya, tatago siya dapat doon sa O-frame. Yan. Kasi pag sa maling butas nyo nalagay yan, tatama yan dito sa angular beam. So, hindi yun tatagos, hindi yun lulusot. And then, lastly, kuha kayo nitong dalawang connector peg, double connector peg. Connect mo lang siya na pag ganito. Yan. Tapos, ibabaliktad nyo yung large motor. Yung ribs niya nasa taas dapat. Tapos, connect nyo lang ng pag ganito. Ito, dito. Yan, ganyan. Yan yun. Tapos, itong dalawang pegs na yan, yan yung ikakabit natin dun mismo sa ginawa nating driving base using 2 medium motors. Let's say ito yon. So, i-connect nyo lang siya dito sa part na to. Yan. Yung pinakamalapit sa bevel gear, yan, dalawang butas na yan. Diyan natin siya ilalagay. Katulad nito. Yan. So, kung makikita nyo, yung link niya nandun sa malapit sa bevel gear na beige. Yan. So, ito na siya. Okay. So, kung paano siya papaandarin, madali lang naman. Kuha lang kayo ng EV3 brick. Connect nyo siya sa port A, yung cable. Sa A naka-connect. Tapos, connect nyo sa large motor. Tapos, punta kayo sa motor control. Then, yan. Yan na siya. Upward, downward lang.
So, ang mga precautions lang dito, huwag nyong i-hold, huwag nyong papakapindot kasi masisira yung mga gears. Yan, tulad nito. Yan. Lalo na ito ay large motor, so mataas ang torque nito. Talagang kapit na kapit to. So, once na nag-close, pwede na yan. Huwag nyo nang pipindutin palalo. Or ganoon din, pagka pumunta na sa likod yung mga claw. Okay na yan. Yan. So, pag ginagamit nyo to, medyo hinay-hinay din. Okay. Tapos, kakabit nyo na lang doon sa brick ng driving base, tapos doon sa pwesto, and then, mapapaandar nyo na siya katulad nung i-upload or in-upload ko na video using the High EV3. So, gumagalaw na yung driving base, tapos kaya niya pang mag-grab or kumuha ng object using this claw machine. So, paano ba yan? Hanggang dito muna ating video. Kung nagustuhan mo, pa-like naman and share mo to sa mga classmate mo na nagpapatulong tungkol sa robotics. And hanggang dito muna. This is Sir Lupet na nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Dahil darating ang araw, lahat ng to magiging alaala na lang. Kaya samahan nyo akong gumawa ng magandang alaala. Hanggang dito muna. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and goodbye for now. See you when I see you.